Alam mo bang may rapper na nagbayad ng gang para magmukhang astig? Siya si Tekashi 69. Bago siya sumikat, isa lang siyang ordinaryong lalaki mula New York na ang totoong pangalan ay Daniel Hernandez. Noong 2017, bigla siyang sumabog sa internet dahil sa kakaiba niyang itsura. Rainbow colored na buhok, mga tattoo sa muka at isang agresibong rap style na agad nakakuha ng atensyon ng milyon-milyong tao. Kasabay ng kanyang pagsikat, lumakas din ang image niya bilang gangster. Palagi siyang napapalibutan ng miyembro ng Nine Trey Bloods. Kaya maraming tao ang naniwalang isa talaga siyang high-ranking member ng gang. Nag-flex siya ng napakaraming pera at malalaking diamond chain. At sa halos bawat kanta at interview, paulit-ulit niyang ipinapakita kung gaano siya ka-gangster sa kalsada. Because that was the gangster image he wanted everyone to believe. At gumana to. Lalo pang lumakas ang kanyang street image, nagkaroon ng sunod-sunod na hit songs, milyon-milyong followers at naging isa sa pinaka-controversial rapper sa buong mundo. Pero noong 2018, biglang nagbago ang lahat. Inaresto siya ng federal authorities kasama ang ibang miyembro ng Nine Trey Bloods. Dahil sa iba't ibang mabibigat na kaso. Kung mapapatunayang guilty, posible siyang makulong ng ilang dekada. Dito dumating ang pinakamalaking desisyon ng buhay niya. Pumayag siya makipagtulungan sa mga prosecutor kapalit ang maagang sistensya. Sa korte, isa-isa niyang ibinahagi ang bawat detalye tungkol sa operasyon ng Nine Trey Bloods at nagbigay ng testimonya laban sa mga dati niyang kasamahan. At dito rin lumabas ang isang bagay na ikinagulat ng maraming tao. Ayon sa kanyang testimonya at mga detalyeng lumabas sa kaso, hindi pala siya original na member ng Nine Trey Bloods. Para palakasin ang kanyang street credibility, nagbigay siya ng pera at exposure sa ilang miyembro ng grupo. Habang ginagamit naman ang connection nila para gawing mas kapani-paniwala ang kanyang street image. Dahil sa kanyang ginawa, malaki ang nabawas sa kanyang sistensya. At nakalaya siya matapos magsilbi ng maikling panahon sa kulungan. Pero may kapalit to. Para sa maraming tao sa hip-hop community, tuluyan ng nasira ang kanyang reputasyon. Mula sa isa sa pinakasikat na rapper sa buong mundo, naging simbolo siya ng salitang snitch. At hanggang ngayon, hati pa rin yung opinion ng mga tao tungkol sa kanya. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, pipiliin mo bang makulong ng ilang dekada o magsalita para makalaya? Comment mo sa baba yung thoughts mo, gusto kong basahin. Ako nga pala si Greenworld. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, follow nyo ako. Yun lang.